In this video, mag-a-update lang po tayo ng ating SPay Later Cash Out. Kung paano siya gawin kasi marami pa rin siya nagtatanong, no? At kung ano yung mga details niya. Since meron din akong good news sa inyo, no? Kasi kahit pa paano guys, no? Bumaba po yung interest rate po ni SPay Later Cash Out ngayon. Anyways ha, wag malilito sa mga bago pa lang or sa mga hindi pa aware. Yes, may pa-cash out na po. Withdrawable good as cash na po itong sa SPay Later na nagagawa na po natin siya legally dahil meron na po siyang feature po na ganon. And recently nga po, nakapag-feature na rin po ako dito na ako po mismo sinubukan ko yung kanyang pa-cash out. And that time po, no, alam nyo ba, mataas talaga yung interest rate niya. Pero hindi naman siya ganun ka-OA kataas, katulad sa mga ibang instant loan app dyan, diba? Or mga bagong loan app dyan, na alam nyo na yan, na parang pa 7 days to pay. So, ibahin nyo si SPay Later Cash Out. Kahit pa paano, umangat yung interest rate niya, reasonable pa rin naman, compared naman sa mga nagpapa-quick loans dyan na mga ibang loan app na sobrang lala din ng interest rate. Well, bago pala ako magpatuloy na disclaimer lang po, this video is not sponsored po. Gusto ko lang pong i-share sa inyo para maging aware kayo na mayroon nga pong panibagong update itong sa SPay Later Cash Out na kahit pa paano, medyo kinakatuwa rin naman natin. Na yes, up to now po, no, pwede pa rin po tayo mag-cash out dito. Pero syempre, may kondisyon yun at meron din kaakibat din talaga na consequence. So, hindi siya ganun kalala na consequence ha. Of course, no, dahil convertible na po to cash itong sa SPay Later, meron din po siyang kaakibat na interest rates at meron din po siyang mga ibang charges. Well, last time po, nangutang ako dito dahil nga natuwa ako sa kanya at gusto ko siyang subukan lang sa small amount. Dahil pwede naman tayong mangutang dito kahit piso. Yes, yun yung pinaka-minimum amount na cash loan niya. Piso lang. O, di ba? Pwede ka na makapangutang. So, ako naman last time, nangutang lang ako ng worth 100 pesos kasi sinubukan ko lang siya. Sinubukan ko na naman siya ng utangan and it was successful pa din. And ipapakita ko yan sa inyo. So, upon opening the app, of course, no, under po siya kay Financial Services. So, i-click natin yung SPay Later. FYI po pala, no, so, sa kinatagal-tagal na natin sa SPay Later, meron na po tayong maximum credit limit dito na permanent credit limit to ha, na 75,000 pesos. So, minsan, meron tayong pa-temporary increase dyan, pero nawawala din kasi siya. Pero yes, ito yung credit limit ko po ngayon, 75,000 pesos. And as you can see po, no, of course, no, nabawasan na yan dahil meron tayong ongoing na kautangan through SPay Later sa ating mga Shopee checkout yan kasi zero interest rates naman yan, di ba? Well, ito na nga, no. So, kapag na-open na po natin yung ating SPay Later, makikita na natin yung ating SPay Later details, including our available credit limit, our bills payment, and etc. So, saan dito banda yung ika-cash out natin siya? So, alam nyo, nawala na rin dito eh. Kasi last time, may nakalagay dyan na cash out katabi ng available credit. Nawala na siya. Yan kasi yung pinipindot ko dati. Pero don't worry guys, hindi naman siya nawala. Kasi dito sa baba guys, may naglalaro dyan, nagsaswipe dyan ng auto bill payment, and yung isa is cash advance. So, ito po talaga yung pinaka-term niya for cash withdrawal. Itong cash advance. So, SPay Later cash advance po talaga siya. So, yan po yung i-click natin. And then guys, ito yung lalabas. And ito explain ko lang muna ng saglit. Dito sa pinakataas na, may nakalagay kasi dyan, apply for buyer cash loan with a larger limit before using cash advance. So, kapag i-click mo kasi yung apply, no, magda-direct po tayo sa ating S-Loan account. Which is, si S-Loan account, sa mga hindi nakakaalam, is ito po yung pa-cash withdrawal po ni Shopee naman. Pa-loan product naman niya ito. So, it's up to us kung ano yung pipiliin natin. Pwede tayo mag-direct to S-Loan for cash withdrawal. Pwede rin po dito sa cash advance ni SPay Later. So, dito lang tayo kasi ito nga po yung i-share ko sa inyo. Well, dahil willing ako na mangutang po dito this time at susubukan ko po ulit siya kasi nga po may nagbago talaga sa kanya. So, ngayon naman, 500 pesos naman yung subukan natin para naman may pang Jollibee tayo. Well, sa 500 pesos po, no, binigyan niya ako ng tatlong terms or installment plan. So, 3 months, 6 months, 12 months. Actually, guys, no, nakakaingit yung iba kasi binibigyan sila ng 1 month to pay, which is meron naman talaga. Pero dito lang ako eligible sa 3 months, 6 months, 12 months. Carry na to, no, si 3 months to pay. Well, ito na nga. Kapag sa 3 months to pay po, no, so, nakalatag naman dito po yung loan details niya, interest and charges. So, the bad thing lang din talaga, bad thing talaga. Masasabi kong bad thing siya kasi nga po, hindi po siya buong matatanggap. As you can see, kung 500 pesos po yung niloan ko, nakalagay po dito yung amount na ma-receive ko na lang po is 450 pesos. That is because of the one-time processing fee na 50 pesos, which is, guys, kung kukumpitin natin yan, 10% of our loan amount yun. Yun yung standard processing fee niya. 10% of our loan amount, and to be honest, kahit anong loan amount, 10% po talaga yung kukunin niya. So, nagmumukha lang siyang maliit kasi maliit lang naman yung loan amount na ika-cash loan ko at saka in-enter ko dito. Meron po siyang monthly interest rate of 3.95%. Dito ako natuwa, guys, kasi alam nyo, last time, ang lala, 5.82%. Pero na siyang one-time processing
processing fee na 10%, meron pa siyang 5.82% for 3 months to pay yon. Monthly yun ha, for 3 months to pay. And eto pa, so kapag 6 months to pay ko naman siyang kinuha, so bababa naman siya into 3.55%. Kahit pa paano, medyo bumaba siya ng konti. Pero alam niyo ba, last time, nung bago-bago pa lang itong si SPayLater Cash Out or si SPayLater Cash Advance, isa sa kina-complain ko sa kanya kasi yung 6 months niya dati, nasa 6.44%. Diba? The longer the repayment plan, the higher the interest rate. Buti na lang ito, pababa naman siya from 3.95 naging 3.55%. Last time, from 5.82% na 3 months to pay, naging 6.44% for 6 months. Pataas yung interest rate niya no, katagalan. Ito naman pababa. Kasi nung nilipat ko siya sa 12 months to pay, guys, as you can see din po dito, is nag-stable na rin naman yung kanyang interest rate. 3.55% monthly po ito for 12 months to pay. Kahit pa paano, naging stable lang din naman siya. Naging same lang sila ni 6 months to pay. Pero alam nyo ba, last time, 6.54% po yung interest rate ko for 12 months to pay nun. Kahit pa paano, naging okay siya compared before. Siguro nakikinig talaga tong si SPayLater, no? Kasi hindi lang naman din ako nagko-complain nun. So anyways, guys, alam niyo naman na fan ako sa mga short-term period lang. Pinili ko lang po dito is 3 months to pay na may 3.95% monthly. Okay na yan. Kaya rin na yan bayaran. Maliit lang din naman. May pang Jollibee na tayo. Well, ito po yung repayment plan ko. And as you can see, guys, no, naka-align po yung aking due date sa aking SPayLater, Buy Now, Pay Later. Kung ano po yung due date ko doon, ito din po yung due date ko dito sa pa-cash loan niya. Regardless po kung kailan ko siya inutang. So, hindi siya yung, kunwari July 30 po ngayon. Dapat every 30th of the month ko siya babayaran, di ba? Pero hindi, naka-align pa rin po siya sa cut-off. So, may mga billing cut-off pa rin po tayo dito. And okay lang naman sa akin yun. Alam ko naman at aware din naman ako sa cut-off ko. Lalo is maganda dito, monthly repayment at, di ba? Maganda yung mga monthly lang. And kahit paano, long-term siya kahit maliit yung ating loan amount. Well, wala na tayong dapat pag-usapan dito kasi ito lang din naman yun. And yes, willing naman ako na i-loan siya to show you na yes, successful pa rin yung magiging transaction natin dito. So, kilik ko tong withdraw and then may magpo-pop up po dyan para hindi kayo malito, no? Nakalagay dito, apply for buyer cash loan instead. So, dito guys, kapag kasi kinilik natin yung no, so parang mapupunta po tayo sa S-loan kasi ang buyer cash loan kasi na sinasabi niya, si S-loan po ito. So, dahil gusto ko nga pong i-proceed at dito po mangutang kay SPayLater Cash Out or Cash Advance, so kilik ko tong proceed. And then, after po niyan, I need to input my 6-digit Shopee Pay PIN. And then, after po niyan, successful na po agad-agad yon. And of course, no, kapag pumunta tayo sa ating Shopee Pay wallet, so andyan na agad siya. So anyways, no, hindi ko pala na-mention kanina. Yes, sa Shopee Pay wallet lang po, papasok po yung ating i-disburse dito from SPayLater. So walang ibang disbursement method ha. So anyways, no, wala namang problema yon kasi from Shopee Pay wallet naman po is pwede naman po natin siyang isend sa ating e-wallet account, bank accounts, and other accounts. Well, kung makikita nyo nga dito, no, 450 lang po talaga din yung na-receive ko. Napakalino naman, napakalaki niyan. So yes, hindi ko po talaga siya buong matatanggap because of that one-time processing fee. Well, of course, no, kapag nandiyan na, anong gagawin natin? Of course, pwede natin siya i-send money. Ang dami dyan, guys. Pwede natin i-send sa ating bank account, other e-wallets, again, na-mention ko kanina. Pwede rin sa other Shopee Pay wallet. Pwede nga natin pamili. Basta ang dami niyang pwedeng gawin. And guys, don't worry po, no? Kasi nakalagay naman po dito, guys, na wala naman pong charges po yung ating pagpapasa or pagsisend po from Shopee Pay wallet to other banks or to other e-wallet. Free na daw siya kasi may advisory dito si Shopee Pay. Free daw yung InstaPay transfer with Shopee Pay. Lalo na kapag sinend natin siya sa ating Maribank, di ba? Wala talagang bayad yon kasi magka-partner yan sila. Well guys, ang pinaka-take ko lang po dito, this is good, no? Kapag petsa de peligro or kinapos po tayo or for emergency purposes, pwede natin siyang takbuhan. Kasi okay naman siya din. Okay na naman yung interest rate niya. And kahit may processing fee po siya na 10%, kahit pa paano guys, no? Mas okay naman talaga to. Again, paulit-ulit, mas okay pa rin to sa mga other OLAs dyan or mga bagong instant loan apps dyan na almost 50% for 7 days yung interest rate. Ito 1 month to pay, legit pa. And please guys, be kind to SPayLater or ni Shopee po, no? Kasi alam nyo, dito lang din naman siya kahit paano makabawi-bawi or magkaroon ng kita through interest rates or charges niya. Kasi aware naman po tayo, no, na yung pa-Buy Now Pay Later niya, which is araw-araw nag-offer po siya ng 0 interest for 1 month to pay, for 3 months to pay, minsan pa for 6 months to pay. Diba? Alam ko ginagrab natin yan. Lalo na ako, ginagrab ko yan. 0 interest Buy Now Pay Later po ni SPayLater, which is napapaisip din ako, paano ba sila kumikita dito na araw-araw nilang 0 interest, diba? Pero syempre sa ibang bagay, may kita pa din sila doon through the app. Pero ito na nga, dahil nga po, merong benefits to cash out po, no? So, ito po yung kaakibat. Ito yung sinasabi kong consequence niya dahil nga po, pa-cash withdrawal to eh. Cash po natin siyang mahahawakan. Of course, meron din po siyang kahit papaano na ipapatong na interest rate. At ibigay na natin sa kanya yon kasi SPayLater and Shopee is very, very good talaga yan sa
atin at marunong yan mag-alaga ng clients niya at borrowers niya. So yun lamang po, ay po may natutunan kayo sa video, ay po nakatulong tong video sa inyo. So kung nag-save yung video, please don't forget to like, share, and subscribe at click yung bell button para lahat ng videos kayo updated na notified po kayo. So thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!